everyone. Amen. Kasi hindi ko po nakikita yung sarili ko natatayo dito. No? Ako po ay si Benedict Rahencia. Isa po ako sa 144 ng aming Pastor Robin at Pastor Juliet. Praise God! And God has entrusted me one of the sector of JBRIM, which is JBRIM 6. Amen. And before SOL1, I am okay na. Okay na ako naglilingkod sa Panginoon. Kasi naghahayo naman kami, no? Nagsiserve naman kami sa church. But sabi nga ni Pastor Henrich kanina, if you are doing the same things, do not expect this different result. But the Lord is alive. Amen. The Lord is graceful sa buhay namin, especially sa J6, na leaders has been used para ma-enroll ako dito. Praise God. Not on my own will, but the will of the Lord. Amen. Na God showed me, if you did not enroll on SOL, you will not understand being a good armor bearer. Amen. Na kung natutunan ko siya before, mas nakatulong pa siguro ako kay Pastor Louie na nauna sa akin. So, and I'm praising the Lord kasi I'm here together with my armor bearer, Kuya Julius. Na this will start a new beginning sa JBRIM 6 kung saan we will go and multiply. Amen. And to God be all the glory. Hallelujah. Praise God. Mula sa giving, I just want to say congratulations to us. Amen. Bali po, as we prepare to give today, I just want to share one verse na puno-puno po ng pangako ng Panginoon. And then this verse has been a source of my strength and encouragement. Ang verse na po ito ay matatagpuan po natin sa 2 Corinthians 9 verse 8. At sinasabi po dito, and God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Amen. Mga kapatid, this verse is a powerful verse to us, that our God is our ultimate provider. Lagi po nating tatandaan, mga kapatid, na ang Diyos lamang po ang may kakayahang magbigay sa atin ng hindi lamang po sapat na biyaya, na hindi lamang po sapat na pagpapala, kundi higit pa po sa mga inaasahan po natin. Ito pong mga pagpapala pong ito, mga kapatid, ay hindi lamang po para sa atin, kundi ito ba din po ay upang maging daluyan po ng kanya pong mga kabutihan, ng kanya pong mga pagpapala sa ating pong mga kapwa. Ngayon din po, mga kapatid, ngayong hapon din pong ito, I just want to share my simple testimony, short testimony po ng aking pong buhay. So way back 2023 po, I came here sa Saudi Arabia. And dito po, sinubok po agad kami mag-asawa ng financially. Dahil po yung company po namin in 3 months, hindi po agad kami makakasahod. So bali po ang aking asawa lamang po, yung po may sahod po at hindi po siya ganun kalakihan. And then may mga expenses po kami dito sa Saudi Arabia. And then at the same time po, kailangan po namin magpadala sa aming anak para naman po sa expenses niya sa Pilipinas. So bali po sa tuwing po kami magko-compute. At the end po ng computation, matatawa na lang po kami at magtitinginan sa isa't isa. At i-remind po namin sa isa't isa na God will provide. Amen. Kaya po mga kapatid, nung dinanas po namin ang mga pagsubok na ito, instead na mawalan po kami ng pag-asa, kumapit po kami sa Panginoon. Doon po sa pagkapit namin sa Panginoon, naramdaman po namin ang kanyang pag-aaruga sa marami pong paraan. Gumamit po siya ng mga tao bilang pong instrumento, mga tao po na naging handa na tumulong at magsuporta po sa amin upang matugunan po namin yung mga pangangailangan po namin sa 3 buwan. Kaya po dun sa 3 buwan po ng pagsubok, doon ko po nakita, doon ko po naramdaman, ang Panginoon po ay napakatapat po sa kanyang pangako. Basta magtiwala lamang po tayo. Tiwala na tunay. Tiwala na ganap. Kaya ngayon po mga kapatid, habang po tayo po ay nagbibigay,
Naway magkaroon po tayo ng tunay at ganap na pagtitiwala sa Diyos, na ang Diyos na tumulong po sa amin noon ay ang Diyos na patuloy na magbibigay sa atin ng pagpapala na higit pa po sa ating mga inaasahan. Muli sa ating lahat, mga kapatid, and congratulations po ulit sa ating lahat, mga valiant armor bearers. So ako po nito may kodigo dahil ako ay kinakabahan. At katulad din na Sister Lane, ay hindi ko din na-imagine ang aking sarili na tumayo dito sa harap ninyo at magsalita. Pero dahil sa tawag ng Panginoon, nandito ako sa inyong harapan upang magbigay ng aking testimonya. Kung paano ko nakilala ang Panginoon at kung paano niya binago ang aking buhay. At sabi nga sa 1 Samuel chapter 12:24, only fear the Lord and serve Him in truth with all your heart. For consider how great things He has done for you. So, going back 3 years ago, nung nag-umpisa yung dagok sa aking buhay, nung tinest ng Panginoon ang aking faith, nung nagkasakit yung aking nanay hanggang sa 1 taon na bedridden siya, at hanggang nung July 2022 ay binawian siya ng kanyang hiram na buhay. At 7 months later ay sumunod naman yung aking tatay na namatay. So, as an only child, I was really overwhelmed by the grief and loss of my parents. And nung nawala si Papa noon, kasabay din na na-disapprove ang aking application papunta sana sa ibang bansa. So talagang sunod-sunod po talaga yung mga nangyari noon. And with no reason na magstay dito sa Saudi, bumalik po ulit ako sa Pilipinas, umuwi po ulit ako at hindi na ako nag-renew ng contract doon sa aking previous job. And without any specific plan po talaga. So, I began applying again for a job and surprisingly, the quickest job offer is bumalik dito ulit sa Saudi. So, parang ayaw talaga akong paalisin ni Lord dito. So, yun nga, unexpectedly, I believe it was God's guidance and leading me here because I am going to meet Him here. And at the lowest point of my life, doon siya nagpakilala sa akin. In my brokenness, God picked me up and made me whole again. At mula nung makilala ko ang Panginoon, ay unti-unti niyang binago ang aking buhay, ang aking mga pananaw sa buhay mostly. Kung dati-dati, tuwing off days ay ginugugol ko lang ang aking araw sa pagpa-party with my friends para malibang, para mag-enjoy. Ngayon naman, nung makilala ko yung Panginoon, talagang I make it sure na ilaan ko ito sa para sa Kanya, para sa ating Panginoon, where I experience genuine happiness from within. Isang feeling na hindi ko maipaliwanag kasi alam ko na kasama ko ang Panginoon. And I want to thank Pastor Raquel, my leaders, discipler, mentors, ayan, sina Ed, Sorona, Ate Faith, Kuya Ray, Ate Ben, Ate Granda, lahat, Kuya Rafi, Kuya Dodi, lahat na for their unwavering support, encouragement, and motivation sa aking faith journey. And Ate Margie, Ate Joy, sorry. Ito pa. I can say that having the Lord in my life brings me peace and comfort. I have learned to surrender everything to Him and trust in His care. Nung mamatay yung parents ko, both of them, inisip ko, paano na ako? Mag-isa lang naman ako. Sila lang ang meron ako. But since I knew God and had a relationship with Him, I no longer worry excessively about my future. Unti-unti niyang ipinakita sa akin His purpose in me, and that is to serve Him and to dedicate my life in Him. So God has rescued me from all my trials, and I am eternally grateful for His goodness, grace, and faithfulness in my life. Sabi nga sa Lamentations 3:22, the faithful love of the Lord never ends. His mercies never cease. So to Him be all the glory and praise. Salamat. Amen. Pero glory to God, diba po? Way back 2020, sabi ko noong December, karap ko yung employer ko. Sabi ko, mag-exit na ako. Pero, back in my mind, sabi ko, pero Lord, kung gusto mong, kung gagamitin mo yung buhay ko, at hayaan mo akong mag-grow, at makilala ka, Praise God. if it's your will, tatanggapin ko.
Amen. Amen. Tinatanong nila ako, ilang years ka nang hindi nakakauwi? 7 years. 7 years walang uwian. Sabi ko, hindi ka nalulungkot, wala kang pamilya. Sabi ko, actually, kung iisipin ko, hindi ko na, in 3 years na pagsiserve ko kay Lord, masaya. Amen. Kasi meron akong family dito. Amen. Sabi ko sa kanila, malungkot kasi hindi ko nakikita yung family ko sa Pilipinas. Pero, may family din ako dito. Amen. And most especially, nakilala ko si Lord. Amen. At nasiserve ako kay Lord. Sabi ko nga, Lord, thank you kasi hinayaan mo ko. Hinayaan mo kong sundin ka. You let my life na i-offer sa'yo. Amen. Sabi ka nung nag-umpisa ako, actually, konting kwento lang. Ilang beses akong nire-remind dati ni Pastor Juliet. Mag-EGR ka na. Parang twice ko yata na ay nakatulog po ako. Ay, hindi gagawin. Tapos pero, diba, sabi nga sa verse kanina, na siya din yung nag-ano sa akin. Isaiah 60:20. When the time is right, the Lord will make it happen. Amen. So naniniwala po ako doon kasi mismo ikaw sa sarili mo. Diba? Ikaw mismo yung ready na ako mag-EGR. Amen. Praise God, after nag-EGR, post encounter, sunod-sunod. Ngayon, glory to God, SOL1 finisher. Amen, sunod-sunod. 2 times po ako actually naging worker sa SOL3. Kaya, nung register po ako ng EGR, sabi ng mga, bakit ka na dito? Elders ka na. Bakit ka na dito? Workers ka? Huwag kang mag-ano dyan. Sabi ko, hindi pa ako nakapag-EGR. So, nung nakapag-EGR na ako, nakapag-post, sabi ko, siguro kung ginawa ko noon pa, mas siguro nakabuonan din ako ng hindi naman work. Pero declaration. Baka 145. So, congratulations sa mga kapwa ko po. Tayo lang po yung magpapatuloy at i-offer natin lahat kay Lord. Sabi na, kahit anong gawin natin, it's all to the glory for God. And also, I would like to grab this opportunity sa aking JV family. Amen. Sa aking leader,